meron pang mas malala sa tingin ko na dinaanan. Meron pang talagang rape na nire-rape na tumatakas doon. Pero ayaw magsalita. Pinuntahan namin pero ayaw talaga kasi natatakot. Now, with the culture of fear, sana may tutulong na, ma-uplift yung nila, na yung courage nila na magsalita. Ang dami kasi. And then, psychologists or mga specialists na tutulong sa kanila kasi sa dinami-dami nila, sa mga pinagdaalan nila doon sa taas, sa tingin ko, kinakailangan ng interventions. Now, yung sa pagkuha sa mga bata, gusto talagang lang kunin yung mga bata lahat for purposes of recantation. May nag-recant na dalawa sa kanila nag-recant na. So kung hayaan nating may bigay yung mga bata, our cases will be weakened, I think. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Attorney. I think Colonel Laude, meron kang Women's and Children's Desk, di ba? Yes, for honor. Tutukan nyo itong problema na ito doon. Yung provincial WCD mo, pabiyahin mo, papuntahin mo doon sa Socorro para alalayan yung local government doon sa yung maintenance ng mga bata. Yes, sir. Yes, sir. Kasi kung pabayaan natin ito, hanggang hearing tayo dito, pamaya pag-uwian doon, takot pa rin yung mga bata. Kailangan i-assure natin sila na hindi sila dapat matatakot at they should have peace of mind kasi mga bata pa ito Pwede mo tutukan, dali mo doon yung mga kuan mo, Women's and Children's Desk mo para magtumulong doon? Yes, sir. As of now, sir, I have instructed also my provincial WCPD, sir, and my provincial investigation development detective unit, sir, to conduct investigation, further investigation. Hindi lang investigation, kundi yung psychosocial intervention na pwede niyong gawin in coordination with DSWD. Para kawawaan, marami daw. 1,000 plus na itong mga bata na naglayasan doon. Tapos ngayon, andyan, still living in fear. Baka pick upin ng black na van. Totoo ba ito, Mr. Galarida? Na pinipick up niyo yung mga bata doon ng black na van? Ibabalik sa kapihan? Wala naman po kaming black band. Wala kayong black band? Wala po. Sino may-ari ng black band? Sana yan? O urban legend lang yan? Mr. Chair. Yes, go ahead, Senator Risa. Nasa testimonyo po yan kanina ni Sir Jeng, yung tungkol sa black van. Mr. Chair, yung DOJ will correct me if I'm wrong, but sa knowledge ko po, dahil naibalik na nga yung isang batang tumakas sa bisa ng habeas corpus case na pinafile ng Socorro Bayanihan Services, ay nabalitaan ko po, and correct me if I'm wrong, na tututol po ang DOJ doon sa ibang mga cases of habeas corpus dahil mukhang continuing crime po ito ng human trafficking at iba pa. In fact, Mr. Chair, it seems to me, as author of the expanded Anti-Trafficking in Persons Act, that victims of trafficking shall immediately be placed under protective custody of DSWD. Kaya naisip ko lang po, dahil kanina sinabi po ni Asek Dumlao na mahaba pa ang kailangang panahon for their debriefing, hindi po ba tama, Mr. Chair, na the state, in the exercise of its parens patriae powers and in compliance with Section 7K of RA 9208 as amended, take protective custody of the two minors and their parents, if they wish, in the hands of SBSI. So, maaari ko bang hilingin, Mr. Chair, na mag-weigh in dito sa aking tanong, ang IACAT at DOJ or DSWD? Yes, thank you. Yes, you may answer. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator. We confirm that the Department of Justice, as chairperson of the IACAT, confirms that we have this provision under the expanded anti-trafficking law, which allows the state to take protective custody of trafficking victims when it is warranted. And it would appear, Your Honor, that under these circumstances that it's warranted because
we've heard the testimonies of many children, many victims who attest to the occurrence of a variety of acts, such as forced marriage, forced labor, and then we also know of the pending investigation of the CHR, on top of the pending investigation right now before DOJ for, among others, human trafficking. And then some of the respondents themselves, some of the leaders of Bayanihan have already been cited in contempt by the Senate for lying, no, Your Honor. So it would appear that the state does have sufficient ground to take protective custody of any other victims that are present right now that the state doesn't have custody of. Our concern lang, Your Honor, is that the court has already spoken insofar as the authority of the local social welfare and development office to maintain custody of the children. But that doesn't preclude the national DSWD from taking custody of the children, and as well as the parents, if the parents do want to surrender, to be under the custody of the DSWD. Thank you for that opinion, Yusik T. I will go, puntahan kita. Human rights, your opinion on this? We subscribe to the manifestation of the good USEC, Your Honor. Thank you. DSWD, your opinion? Mr. Chair, we would just like to manifest that if it is a decision of this honorable committee, then the DSWD is prepared naman po to take protective custody of these children and of course their parents. Before this committee will roll on the quasi motion of Senator Riza, we will hear the mother. Ikaw yung inahan ng dalawa, nandyan? Nung isa po, Mr. Ha? Nung isa pong bata. Sige, go ahead. Ano po, yung anak ko po, nag-aral siya nung nasa kapihan na kami. Nakahinto siya nung nagkaroon ng lindol sa amin. Kasi nga may mga aftershocks. Ayoko naman na ilagay sa risky na situation yung anak ko. Then pagka next year, nag-module siya kasi hindi pwede na mag-aral ang mga bata dahil sa COVID. So pinaaral ko siya through modules, 2 years. Then nung nag-face-to-face na, pinapunta ko siya sa nanay ko dun sa ibaba para makapag-aral siya ng, dalawa po sila, Mr. Chair, pinaaral ko po sila. Yun po, matagal na po silang, nung July, nung anak ko, kasi September po yung klase. Yun, pinababa ko sila para po mag-aral. Pinaaral ko po sila doon kasi malayo po kasi yung kapihan sa poblasyon. Doon ko po sila pinaaral. Binigay ko po yung nun sa mga parents ko. Hindi yung mga anak ko po pinaaral ko po talaga. Hindi po yung totoo na hindi na may pinaaral. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon po nag-aaral po sila. Grade 10 yung panganay ko yung kinuha nila. At yung pangalawa ko grade 8. May tattoo po kasi yung anak ko. Sandali lang. What do you mean by kinuha nila? Kasi po yung anak ko, pinaaral ko nga po pinababa para mag-aral dun sa ibaba. Kasi wala po kasi, high school na po kasi. Malayo po dun sa amin, sa kapihan yung high school. Risky naman po yung daan. Malayo po 9 kilometers po kasi yun sa poblasyon, sir. So pinababa ko sila para mag-aral. Dalawa po sila, sir. Grade 8 at saka grade 10. Sino ang kinuha? Yung anak ko pong isa, yung babae. Tinawagan daw siya. Anong grade yun? Grade 10 na ngayon. Grade 10? Oo. Sino kumuha? Nung pagkakaalam ko, tinawagan daw yung isang teacher niya sa school na may mag-i-interview daw sa kanila. Nung po, pagkakuha na po sa bata,
in-interviews daw sila, tapos bago daw po kunin, sabi ng nanay ko, pinupunta-puntahan po ni Miss Lovely sa Bandal. Yan po yung babae. Kasamahan po namin yan sa sa kapihan. Pinupuntahan kasi yung bahay ng nanay ko at yung inuupahan niyang bahay magkatabi. Kaya po palagi niyang mag-witness ka. Dapat mag-witness ka. Kasi ganyan, may ibibigay kami sa iyo. Ganyan. So yung bata kasi, sir, kasi bata nga eh. Yun po talaga yung totoo. Bata nga, na-convince din po nila. Din yung pagkakuha na po yung bata yung in-interview